Wala ba ibang mga kapatid, pero dumating na po tayo sa takdang panahon. So tayo po ay pupunta na sa ating pag-aaral sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ito po ang ating pag-aaralan. Ayon po kay Brother Richard, tayo natapos dito sa verse 10. Kasi nakakalimutan ko po sa tayo natapos eh. At dito po tayo nagtapos. So dito tayo magsisimula sa ating pag-aaral po sa ito ay nakasaad sa talata. Ano po? Tingnan natin sa ating wika. So, unang Korinto, ika-4 na kabanata, ika-10 talata. Hindi ko na ginagamit siya itong kapitulo versikulo kasi hindi naman Tagalog yun, Kastila po yun. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 10. Kami mahal alang-alang kay Kristo, ngunit kayo marunong kay Kristo. Kami mahina, ngunit kayo malalakas. Kayo mararangal, ngunit kami walang karangalan. Dito ko lang po sa pangungusap na sa isunod ni Pablo. Nalalaman natin, hindi literal na totoo yan. Siya nagsasalita sa kabaligtaran. Yung tinatawag na irony, ano po. Hindi siya nagsasalita sa literal na paraan na sila, yung mga taga-Korinto ay higit kaysa sa mga gusto. Ang sinasabi ni Pablo, siya po yung naging magmang alang-alang sa ating Panginoon. Dito natin makikita ng batayan ng sanglibutan at ang batayan ng isang Kristiyano, hindi pareho. Ang batayan ng sanglibutan upang ikaw ay tuturing na hindi magmang, ay kung ikaw'y manga sa iyong pamumuhay. Pagkagalaw, sasabihin nila, ay kayo marunong. Kaya dito sa kina Pablo, baliktad. Sila'y naging magmang alang-alang sa ating Panginoon. Halimbawa po, siya ang Apostle Paul. Siya ang Apostle Paul, nung siya ay isang Hudyo, siya ay mayaman. At siya ay galing sa mayaman ka. Kung naalala po natin ang ating pinag-aaralan, siya ay galing sa mayaman ka. Si Pablo hindi siya mahirap. At nung siya ay isang Hudyo, siya ay isang Pariseo. Nung siya ay nasa mataas ang kan ng lipunan ng mga Hudyo. Pero nawala lahat yun nung siya naging Kristiyano. Siyempre nung siya Kristiyano, kailangan niyang iwanan ng maling pananampalataya. Iniwan niya yung pananampalataya ng mga Hudyo na mali. At sa ganung paraan, nawala ang lahat ng mga bagay na mayroon siya. Yun po ang nawala kaya Apostle Paul. Kung titingnan natin, sa batayan ng sanlibutan, siya'y magmang. Yung sinasabi ni Pablo, kami naging magmang alang-alang kay Kristo, hindi sa punto de vista ng isang Kristiyano. Hindi sa punto de vista ng mga taga-Korinto na sila'y magmang alang-alang sa ating Panginoon. Magkikita natin sa ating chart, marami na wala kay Pablo na wala kanyang mataas na kalagayan sa lipunan ng mga Hudyo. Siya'y, ibig sabihin, bago siya naging Kristiyano, siya'y kinikilala bilang isang mataas na bahagi ng kailang lipunan. Sabi nga po yan sa sulat sa kanyang sa taga-Pilipos, ito yung tinuring kawalan alang-alang sa ating Panginoon. Iniwan niya mga bagay na yun na later on hindi mahalaga sa kanya bilang isang Kristiyano. At dito natin makikita na siya mayaman. Siya po'y nag-aaral kay Gamaliel. Si Gamaliel dito po'y sikat na tagapagturo ng mga Hudyo. Pag sinabing Gamaliel, yun isang pangalan na kilalang-kilala sa lipunan ng mga Hudyo. So pa sa mga taga-sanglibutan, ito isang kamangmangan. Sipin nyo, siya'y mayaman, siya naging mahirap alang-alang sa Panginoon. Kung sa sanglibutan ang pinag-uusapan, yan ay kamangmangan. Kaya sabi ni Pablo, kami magmang alang-alang sa ating Panginoon. Sa katotohanan, hindi sila magmang. Sila'y marunong. Alam nila kung ano mas mahalaga kaysa sa hindi mas mahalaga. Kaya lang, sa paningin ng mga taga-sanglibutan at sa mga taga-Korinto, sila'y magmang.
Tingnan nyo, ang daming nawala dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Baligtad. Pero may marunong kay Kristo kanya. Kung titignan natin, imposible yun. Lahat ng mga bagay na mayroon ng mga taga-Korinto sa larangan ng karunungan ng Ebanghelyo, galing kay Pablo yun, sa mga apostol, hindi galing sa kanila. Pero bakit sila mas marunong? Ito po salitang wise, galing po sa phronimos, na ibig sabihin, sensible, thoughtful, prudent, wise, marunong. Pero hindi sa baliktad na paraan. Sila'y marunong, iniisip nila, sila'y marunong. Katulad na maraming tao na iniisip nila, sila'y marunong. Pero sa katotohanan, hindi sila marunong. Para sila, tinisisip nila sila'y marunong dahil pinaghalo nila ang filosofiya ng mga tao sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pinaghalo nila. Dahil masigit sila sa karunungan kaysa sa mga gusto, sabi nila, kami mas marunong. Kaya sabi ni Pablo, sa baliktad na paraan, kayo marunong kay Kristo, kami magmang. Sa katotohanan, baliktad yun. Sino na Pablo ang mas marunong? Ang mga taga-Korinto ang hindi marunong. Kumisan, ginagamit ang paraan na yan para may emphasize yung katotohanan. Ginanin nyo. Dito sa Gawa, chapter 2. Dito sa Gawa, chapter 2, makita natin, bakit sinasabi ng mga nandoon, sila lasing ng bagong alak. Pag sinabi natin bagong alak, hindi pa nakakalasing yun. Yun ay grape juice lang. Bakit sinabi ng mga nakikinig doon, sila'y lasing sa bagong alak? Yun po isang ay ironic. Sinasabi na, yung mga tao yan, yun lang sinasabi nila. Ganon din sa pagkakataon na ito. Binabaliktad niya Apostle Paul para ma-emphasize, mali ang iniisip niyo kanya, na kayo mas marunong kaysa sa amin. Sa katotohanan, parang sila Pablo Sina Pablo inspired by the Holy Spirit. Tinutulong nila yung katotohanan. Ito yung mga taga-Korinto, tinuro lang sila na Apostle Paul. Pero dahil naghahalo nila yung karunungan nila sa kalimutan, sa katotohanan ng Ebanghelyo, kaya inisip nila sila mas marunong. Kaya nga ako doon sa Babalita sa unang kabanata ng 1 Corinthians, bakit sinasabi rin ni Pablo ang karunungan ng sanglibutan ay kamangmangan sa Diyos? Precisely, dahil yung mga taga-Korinto, na-influensya sila ng karunungan ng sanglibutan. At ito sinasabi ni Apostle Paul. Pinagpapatuloy niya kapag kabalintunan, we are weak. Kami mahina, sabi ni Apostle Paul. Ang salitang mahina means weak or powerless. Si Apostle Paul, sipin po natin ang buhay niya, mayroong bahagi sa pangalang Korinto. Sinasabi niya lahat ng mga bagay na tiniis ni Pablo, alang-alang kay Kristo. Ang inisip naman ng Korinto, dahil si Pablo po ay willing na maghirap para sa ating Panginoon, inisip nila wala siyang kakayahan na maiwasan yun. Wala siyang kakayahan na iwasan yun. Actually, mayroon. Kaya lang, hindi ginawa ni Apostle Paul dahil kinakailangan yung gawin yun. So sabi na, we are weak. We are powerless. Wala kayong magagawa sa mga bagay na nangyayari sa amin. Pero katotohanan, hindi po kainahan na tayo maghirap para kay Kristo. Baliktad nyo. Sa Romans chapter 5, 24, para tayo po ay makaranas ng kapigatihan dahil tayo mga Kristiyano. Hindi kainahan nyo. Say natin sa Romans chapter 5. Sa verse 4, kanya. At hindi lamang kayo, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan sa pagkakaalam na ang kapigatihan ay nagbubuwa ng pagtitiis. Ito ang hindi maunawaan ng mga tao. Sa mga tao, pagtitiis kahinahan. Yan ang necessary. Gusto ng tao, hindi siya naghihirap, hindi siya dadalas ng problema. Yan ang kahinaan. Pag hindi ka marunong dumanas ng problema, kahinaan yun. That's weakness.
Pero kung dadaan ka sa kahinaan, kay matututo, hindi yan weakness. Sabi ni Pablo, at hindi lamang gayon, kundi nagaganap rin tayo sa ating mga kapigatian, sa pagkakalam ng kapigatian, ay nagbubuhat ng pagtitiis. Ito mo yun. Kung tayo nagpagdudusa, hindi nagtitiis. Natututo ka magtiis. At ang pagtitiis ay ang pagpapatibay. Pag tayo po ay nakaranas ng pagtitiis, we survive, ikaw ay tumitibay, sabi ng kasulatan. At yan po'y totoo. At ang pagpapatibay ng pag-asa. Ating tayo binigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabigay sa atin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ibinibigay sa Espiritu Santo, nalalaman natin ang katotohanan kanya. So hindi kainahan na si Kristo namatay para sa atin. Ang tingin ni Satanas, baliktad. Pag ang mga Kristiyano naghihirap, dumadaan sa kapigatihan dahil sila Kristiyano, that's weakness. Pero sa paningin ng Diyos, hindi weakness yun. Yun ang nagbibigay sa atin ng pagkakatatagan sa ating pananampalataya. Namatay ang Panginoon para sa atin. Ang tingin ng mga tao, yan ay kainahan. That's foolishness. Parang kailangan mamatay isang tao para tayo maligtas. Pero hindi nila nalalaman kung ano yung totoo. So, ipagsasayan ni Pablo, but we are weak. Hindi totoo yun. Nagsasalita sa baligtad. Para maipakita lang sa mga taga-Korinto na sila yun. Hindi si Pablo. Tuloy po natin. But you are strong. Kaya ba man, mga kapatid, hindi higit ang estudyante siya nagtuturo. Lahat ng mga karunungan ng taga-Korinto ay nanggaling sa mga apostol. Si Apostle, yung mga philosophers na mga Grego, dahil sa tingin nila sila ay marunong, pag nagsasalita sila ay with all confidence. Dahil po, dahil sila ay sa kanilang pag-iisip, sila ay marunong. Pero sa mga bagay na nakita lang kay Apostle Paul, siya po ay tao na hindi siya pagka pumunta sa isang lugar, hindi mo papansinin. Yung mga tao gano'n, papasok sa loob ng isang lugar, hindi sila papansinin. Pero yung mga tao, na pagpasok pa lang, mapapansin na sila. Yan ang sabihin ng kailang bodily presence ay malakas. Ang personality nila ay charming, siguro. Hindi ka na siya Apostle Paul. Sa 2 Corinthians, ang argument ng mga taga-Korinto is bodily presence is weak. Ganyan. So pag pumunta at nagsalita si Apostle Paul, hindi siya papansinin. Pero, ang kanyang mga sulat ay malalakas. Ang contrast, yung mga taga-Corinthian, mga kapatid sa Corinto, dahil na-influensya sila sa human philosophy, at sila yung mga tandaan, sila yung mga Grego. Siya nang galing ang lahat ng karunungan, human philosophy, galing lahat sa Grego yan. Yung mga una-unang Greek philosophers, galing lahat sa Greece yan. Si Plato, Socrates, etc. Galing lahat sa kanila yan. Pag nagsasalita yan, very bold. Sa kailang presentation, tiyak sila na sila tama. Pero in reality, sila yung mahina. At si Pablo malakas. Dahil pinag-uusapan dito, hindi yung kalakasan ng personalidad ng isang tao. Ang pinag-uusapan, ito na sinasabi niya. Ang sinasabi ba ito totoo o hindi? So ito'y baliktad din. Kayo malakas. Kaya sabi ni Pablo, sa katotohanan, kayo mahina. May ito po isang mas effective na paraan. Babaliktarin mo. Ito yung irony na sinasabi. Ito yung ginagawa natin ni Apostle Paul. Tuloy po natin, you are distinguished. Sabi, kilala sila, but we are dishonored. Yun ang kabaliktaran. Sa kung ang Iglesia sa Corinth ay tinitignan ng mga tao sa sanglibutan. Sa paraan na kailang kaalaman na inihalo ng philosophy ng mga tao, sila ay kagalang-galang. Para sa atin, sa lipunan. Pagka isang tao ay tao na sikat at marunong sa sanglibutan, sila ay kagalang-galang. Sila ay tinataas sa lipunan.
Pero pag tayo magsasalita, hindi mo tayo papansinin. Mababatingin sa atin. Ganun ang sinasabi ni Pablo. Kayo ay distinguished dahil sila inihaluan ng karunungan ng mga tao. So, siyempre, yung mga tao, pakinggan sila. Dahil kayo lang yung tinuturo, hindi lang ebanghelyo, may halong sanglibutan. Babalik ko tayo sa pangalawang kabanata. Dito niyo makikita ang karunungan ni Apostle Paul sa kanyang pagdidevelop ng kanyang paksa. Sa pangalawang kabanata, sabi niya, wala sa ibang ituturo kanya. Dahil, ang mga taga-Korinto, meron siyang ibang tinuturo. May halong filosofi ng mga tao. Sabi ni Pablo, sa ikalawang kabanata at ikalawang talata, sapagkat aking ipinasyang, walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban sa Yesu Cristo at siya niyang pinapasok sa kanya. Hindi tayo magtuturo ng mga bagay na hindi katotohanan ng ating Panginoon. So, yun makikita niyo. So, tatlong magkalaban dito, may pagtuturo, pag-ugali, at ang kalagayan sa lipunan, magbaliktad ng mga apostol sa mga taga-Korinto. Ang kaisipan ng mga taga-Korinto, bakit kanyo? Kina-question na si Apostle Paul. Hindi ka apostol, kanya na. So, assumption nila, sila'y mas dakila kaysa sa mga apostol. Pero sa katotohanan, siyempre hindi totoo yun. Nagkakamali siya ito. So dito natin makikita, kapag ka ang ating kaisipan, inahaluan mo ng karunungan ng mga tao, mawawala ka. Hindi ka maliligtas. Kailangan tayo, natulak tayo dun sa itinuturo ng banal na salita at i-apply po natin sa ating buhay. Yun ang sinasabi rito ni Apostle Paul. Dito po sa susunod, ito ang kalagayan ng mga apostol. And to the present hour, so we both hunger and thirst in many ways. And we are poorly clothed and beaten and homeless. Hindi kaya itong dahilan bakit kasama po rito ni Apostle Paul ay si Barnabas. Kung babasahin natin later on sa 1 Churches chapter 9, pareho silang din nag-asawa. Si Apostle Paul ang tanging apostol na di nag-asawa. Dahil marami sa kalagayan na dinadana sila. Kaya sa lukuhin ng oras kanya, kami nagugutom at nauhaw. Ang aming damit ay hindi maganda. Kami ay sinasaktan at wala kaming tahanan. So sa context mo ng kung may pamilya si Apostle Paul, mahihirapan siya, di ba? Yung sa kalagayan na kanyang dinada. Ito sitwasyon ng mga apostol. Habang sumusulat si Pablo, galing sa Ephesus. Yung sinulat ni Pablo, isulat na ito. Yung sila sa Ephesus. Ang kailang pamumuhay ay baliktad sa pamumuhay ng mga taga-Korinto. Ang mga taga-Korinto, sila ay mayayaman. In terms sa material point of view, mayaman sila. Dahil yung syudad, maraming commerce, business, mayaman sila. Sina Apostle Paul, hindi sila gano'n. Sila yung nahihirapan, sila yung nagdurusan. So marami itong dahilan, sabi nga kanina, hindi sila nag-isawa. Ito isang pamumuhay na malayo sa pamumuhay ng karangyaan, malayo. Tingnan nyo ang description dito. Nagugutom, nauhaw, ang damit nila, hindi maganda, etc. Pero ito sinasabi rin po ni Apostle Paul, to live is Christ and to die is gain. So kung ganito ang magiging point of view ng isang Kristiyano, siya ay binibigyan niya ng kahalagaan sa Kristo. At kung mamamatay ka sa ganung kalagayan, hindi pakinama. So ito, dito sa pagkakataon na ito, sinasabi ni Apostle Paul, yung kalagayan niya, nila kumpara sa kalagayan ng mga taga-Korinto na nagsasabing sila dakila kaysa sa kanila. And we labor, working with our own hands, being reviled, we bless, being persecuted, we endure. So, ito yung description ni Pablo. Ano po? Salita labor. Ito po salita ng spelling nito ay spelling mo ng mga English. Yung American spelling, walang letter U. Pero nagtataka ko sa laptop. Pag inalis mo yung letter U, naglalagay siya ng red line.
Kaya tinatanggap niya itong English spelling, the labor, emphasizes the weariness resulting from the toil. Hindi lang ito basta nagtatrabaho. Yung salita, will labor kanya, sinasabi ng kapaguran dahil sa kailang pagtatrabaho. Ang sinasabi ni Pablo, kami napapagod kanya sa aming paglilingkod sa Panginoon. At sinasabi rito na siya'y nagtatrabaho sa kanyang mga kamay, hindi dahil gusto niyang yumaman. May pagkakataon na hindi sila tumatanggap ng tulong sa mga kapatid dahil may dahilan. Sa pangalawang Thessalonica, sabi po natin, sa ikatlong kabanata, hindi sila tumanggap ng upa para maging halimbawa sila. Dahil yung mga kapatid sa Thessalonica, sila yung mga tamad. Hindi sila nagtatrabaho. So, sina Pablo, para hindi magpakita sila ng halimbawa sa kanila, hindi sila nagtrabaho sila. Ipinakita nila dapat gawin ng isang tao na siya magtrabaho. Basahin natin. Dito sa ikawalo. O ikapito. Sapagkat kay Ring ang nakakaalam kung paano nyo kami dapat tularan. Hindi kami tamad noong kami kasama ninyo kanya. Hindi kami kumain ng tinapay ng sino man na walang bayan. Kundi sa pagpapagal at hirap ay gumagawa gabi't araw upang kami ay huwag maging pasanin sa kanino man sa inyo. Hindi dahil na kami walang karapatan. Ang isang mga may karapatan siya. Kundi po maibigay namin ang aming mga sarili sa inyo bilang huwaran na dapat tularan. Di pagkakataon, hindi siya tumanggap ng kabayaran. Nung siya nangangaral sa Corinto, hindi rin siya tumanggap ng kabayaran. Dahil may mga bulang apostol na nagtuturo sa mga taga-Corinto na tumatanggap ng kabayaran. Para may ipakita ng Pablo na hindi kami katulad yan na niya, si nagtrabaho sa kanyang kamay. So wala, yun ang makikita natin nagtatrabaho sa kanyang kamay. At yung pagkakataon na yan, hindi natin pinasabihin na hindi naman masyadong mahirap para sa tao yun. Hindi mahirap yun. Yung sinasabi ni Apostle Paul. So, nakikita niyo yung kapaguran namin sa aming paglilingkod sa Panginoon na hindi man kami kanya, nagtatrabaho kami sa aming mga kamay. Kanya. Hindi siya dahil wala silang karapatan. Hindi nagbibigay lang sila ng huwara sa iba't ibang pagkakataon sa mga kapatid. So, tingnan niyo ang sakripisyo na Apostle Paul. Si being reviled, be blessed. Being reviled, pagka pinagsasabihin ka ng masama, hindi po galing sa Gatangger Lloyd Torreo to be reproached, insulted, blasphemed. Ang salita blasphemy, paninirang po rin ibig sabihin niya. Hindi lang ibig sabihin ito yung nagsasalita laban sa Diyos. Yun ay isang specific application ng blasphemy. Pero ang blasphemy salita na kay naninirang po rin. Yun ang blasphemy. So, sinapasal ko, nagsasabihin sila ng gano'n sa maraming pagkakataon. Hindi po kata-kata kayo, mga kapatid, dahil siya nagtutuloy Ebanghelyo. Siya sa kalibutan na hindi naniniwala sa Diyos. At sa pagkaparaanan na sinapasal ko, hindi sila makapangyarihan sa patayan na sa libutan. Ay, hindi sinusulto sila. So, hindi nila sinusuklian na yung insulto sa kanila. Ang sabi niya, being reviled, be blessed. Mahirap gawin niya. Pero sinusunod lang po nila halimbawa ng Panginoon. Yung sa unang Pedro, chapter 2, verse 23. Ang sabi ni Pedro, iniwanan tayo ng Panginoon ng isang halimbawa. Sabi po natin. Ito ang makikita. Nang siya pustahin, hindi siya gumanti. Nang siya magdusa, hindi siya nagbanta. Kundi pinagkatiwala kanyang sarili doon sa umahatol sa may katarungan. In other words, sabi ng Panginoon, mahala kayo, may sultun niyo. Dahil pagdating ng araw, may gaganti para sa akin. Ganyan. Dito po sa Romans chapter 12, misa pag tayo po itinadanas ng tao doon, pag tayo po ay tinatratong masama ng mga tao, gusto mo gumanti.
Natural response ng tao yun para protektahin yung sarili niya. Pero sabi po rito, sa verse 17 of Romans chapter 12, huwag ninyong gantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng mga tao. Kanya, tuloy po natin. Kung maaari, hanggang sa inyong makakaya. So, kinikilala rin po ng Diyos na meron tayong limitasyon. Sabihin, hanggang sa inyong makakaya. Ay maging mamuhay kayong na mapayapa sa lahat ng mga tao. Mga minamahal, huwag ninyong ipagiganti inyong sarili. Kundi ipaubaya yun sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat akin ang pagiganti, akong gaganti, sabi ng Panginoon. So, isipin ninyo ang protection ng Panginoon. Diba? Kaya hindi siya gaganti. Dahil anyway, kanya, pagdating ng araw, may gaganti para sa akin. Kanya. Lalo-lalo sa panahon na siya nakatako sa cross. Kung isipin po natin, nung nakatako sa cross ang Panginoon, si Diyos, hindi man nawala yung kapangyarihan niya. Pwede niyang gawin, napatay niya lahat yung mga tao nagpapako sa cross sa Kanya. Sa isang saglit, hindi niya ginawa. Sabi po na. Sa Lucas chapter 23, kaya mahirap po maging Kristiyano. Hindi natin magagawa yung ginagawa ng sanglibutan sa ganung pagkakataon. Kailangan ka mag-tiis, pero tandaan po natin, mayroong gaganti para sa ating ganyan. Sa Lucas chapter 23, verse 34, ito po ang ating mababasa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kailang ginagawa. At sila'y nagpalabunutan upang paghatihan ng kanyang damit. Sabi niya, hindi nila kailang ginagawa. Kailan sila pinatawad? Hindi sa oras na yun. 40 days later, 50 days later, sa Ebanghelyo, pinangaring Ebanghelyo sa Jerusalem, yung mga sumunod ay pinatawad ng Ama. Yun makita natin. So, ang Panginoon nag-iwan sa atin ng isang perfect example na hindi tayo lumalaban pag tayo sinisiraan na niya. Sa 1 Peter chapter 3, verse 9. So, in other words, yan ang ginawa ni Nabasa po. Hindi sila gumaganti pag sila ay inaalipos o sila ininsulto, etc. Kundi, ginagawa na yung kabaligtaran. They bless. Hindi sila, lalo wala tayong masasabi sa kanila. Nasa gitna ng mga negatibong bagay na ginagawa laban sa kanila, hindi sila gumaganti. Huwag din yung gantihan ng masama ang masama. O ng pag-aalipusta, kundi sa pagpapala. Sapagkat ukol dito yung kay tinawag o kung kayo magmana ng pagpapala. So yun ang ginagawa nila ng Panginoon po. At sila po ay pinag-uusig. Tayo po, sa kasalukuyang panahon, hindi naman tayo inuusig. Directly, tayo inuusig. Hindi na natin dinanas itong diretsong pag-uusig na dinanas ng mga Kristiyano o ng mga apostol noong unang panahon. Pero kaya kami nagtitiis ngayon. Sabi dito, we endure, we persevere. Sa mga apostol, hindi po sila tumalikod, o nag-give up, o naging bitter, pag sila pinag-uusig kayo. Talagang lang nila, dahil unang-una, alam nila yun, ninibahagi ng kailang paglilikod, at gusto nilang gawin yun dahil sila naging Kristiyano. Dahil nagtiis. Hindi sila huminto sa pangangaring Panginoon dahil lang sa pag-uusig laban sa kanila. Ang mahalaga, kinikilala nila, kailangan nilang gawin yun para maligtas yung iba. Eh, siyempre, sila yung nanalangin sa Diyos para sa mga tao yun. So, yun ang dapat nating tularan sa kanila. Sila yung dumadanas ng iba't ibang klaseng pag-uusig, pero sila nagtitiis. Yan yung bahagi ng pagiging Kristiyano. Nagtitiis mo tayo. Tayo po ay maligtas. When slandered, when tricked, we have become and are still like the scum of the world. Salitang ito. Scum. Basura. The refuse of all things. Hindi ito sa paningin ng Kristiyano. Ito yung sa paningin ng sanglibutan. Sila yung basura kanya.
Alam, sabihin ng basura, masama ang amoy, marami, hindi ka pakipakinabang. Yung tingin sa mga apostol. So, ito yung halimbawa na sinasabi ng ating Panginoon. Ibigin niyo ang inyong magkaaway, ganyan. Dahil hindi naman natin sila, pag sinabi, ibigin mo magkaaway mo, hindi mo siya magiging kaibigan. Kaaway mo yun. Hindi mo lang sila ginagawa ng masama. At ikaw mo sila ng mabuti, ganyan. O palalayan mo sila. So sila tahimik lang, mga nagtitiis laban sa mga taong magawa ng gano'n. At nagbibigay, at ipinapangalan ng Ebanghelyo. Yung mga nag-uusik siya, pinapangalan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin ng mga, yung we-entreat, pinangangalan ng ibang para siya nakaligtas. So, sinusunod nila ang halimbawa ng ating Panginoon. So, yung mga bagay na tinays na Apostle Paul. The scum of the world, the refuse of all things. Ito ang tingin ng mga tao sa mga apostol. Sila basura. Pag sinabi natin, scum, vile, dumal, worthless, contemptible object, makakadili. Yan ang tingin ng mga tao sa mga apostol. Isipin nyo gano'ng mahirap yung gano'ng klaseng kalagayan na ikay gumagawa ng mabuti at kayo nangangaral para maligtas yung tao. Pero ang tingin sa basura, masangsangan ang amoy, at nakakadili. Meron tingin ng mga tao sa mga apostol. Ito po yung mga gumagawa ng problema sa Corinto. Ito isang review sa kanila. Bating isa yung basura lang niya. Walang halaga. Kaya binababa niyo kami. Yun ang sinasabi niya, Pastor to. Tinuturing niyo kami walang halaga. Itong palimbawa ng mga pastor, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung sino mang tagyan ng sarili niya, who deny himself. Yun ang self-denial, sabihin. Ang mas mahalaga, hindi mga sarili nila, kundi pagkaligtasan ng mga tao, paglilingkod sa Panginoon. Ito yung self-denial. Hindi ibig sabihin na sila hindi na binibigyan ng pagmamahal sa sarili. Hindi naman. Pero tinitiisin ng mga bagay niyo para magkaroon lamang ng kaligtasan. So, willingness sila maghirap. Ang tingin ng sanglibutan, wala kayong kanyang pakinabang. Kung titignan natin ng noon, ngayon, at sa dati ng panahon, iba yung tingin sa yung pakinabang. Iba yung tingin ng tao sa tao may pakinabang. Ang tingin ng mga tao, tumitingin sila sa pakinabang. Minsan, naging kaibigan kayo dahil sa pakinabang. Hindi dahil sa sarili, dahil sa ikaw. Yun ang titingin ng mga tao sa kaya pakinabang. Walang pakinabang niya. Dahil tinuturo nila ibaligtad sa kaisipan ng isang liputan. So, hindi kung susundin mo yung mga apostol, hindi kaya yaman. Hindi ka magiging tanyak. Hindi ka magiging sikat. Hindi ka lang mamumuhay na baligtad sa isang liputan. Alangal si Pablo sa Ephesus na nandoon yung templo ni Diana o ni Artemis. Diyos hindi. At sabi ng mga taga-Efeso, binaligtad nila kanya, daigdig kanya. Binaligtad nila kanya. Kasi ang kanilang business, gumagawa sila ng statua ni Diana, ni Artemis. Eh siyempre, kung maniniwala sila sa Diyos, maalis lahat yun. So, binaligtad nila kanya ang daigdig kanya. Kaya galit sila, kinapasyon ko. So, ganoon din ang mga taga-Corinto. Yun ang pagtingin nila, kinapasyon ko. Galit sila. I do not write these things to shame you. So, di ba napahiya kayo? Ganyan. But as my beloved children, I warn you. For though you might have 10,000 instructors in Christ, yet you do not have many fathers. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Dito natin makikita sa salitang begotten. Ito yung bahagi ng ama. Ang bahagi ng ina, siya magdadalang tao, siya mga anak. Ang bahagi ng ama, siya magpupula ng binhi. Yan ang begetter. Kaya sa salitang Grego, yung salitang birth at saka
Bigyan ito, isang salita lang. So, depende sa context, kung anong pinag-uusapan. So, hindi ito sinusulat ko sa inyo para kayo mapahiya. Para kayo maging katawa-tawa. Hindi yan ang ilahin ng ganyan. Kundi sila ay matuto. Pero sa 2 Corinthians chapter 7, 8 to 10, bakit ganun salita ni Pablo? Gusto basahin po natin. Bakit sila ganun nasa parang nilalabanan niya yung sarili niya? Tingin basahin mo natin para makita natin. Ito, basahin natin. Sapagkat bagamat pinalungkot ko kayo, tingnan niyo ang salita, pinalungkot ko sa pamagitan ng aking sulat. Ito yung unang sulat niya, di ba? Sinasabi niya lahat ng mga pagkakamali nila. Pinalungkot ko yung sa aking sulat. Hindi ko ito pinagdaramdam. Pwede kayo susunod. Bagamat aking dinamdam, sapagkat aking nalaman na sulat na ito ay nakapaglulungkot sa inyo, bagamat sa maikling panahon lamang. Ngayon ako'y nagagalak, hindi sapagkat kayo nalungkot, kundi sapagkat kayo nalungkot doon sa pagsisisi. Sapagkat kayo pinalumbay ng naayon sa Diyos upang kayo huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi pagdaramdam. Subalit ang magsalimutan kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. So, ibig sabihin, bakit siya sabi niya, hindi mo pinagdamdam kanya. At the same time, pinagdamdam mo kanya. Ano yan yun? Yung unang pangungusap, kaya hindi siya nagdamdam dahil ginagawa niya dapat niyang gawin. Kailangan gawin ito kanya. Kung di yan rin, ito yung mga tao kaibigan niya. Mga tao kilala niya. Nagdarandam siya sa bilang tao sa kanila. So hindi siya nagsusunod para mapahiya sila. Kundi para siya magsisi yan. Doon siya binasa sa pangalang 2 Corinthians chapter 7, 8 to 10. Merong pagkakamay kayo nagkakaroon ng guilt sa kasalanan mo. At kayo nagkakaroon ng remorse. Okay mo yun. Kung isa kinikilala mo, nagkasala, agad, doon ka lang. Pero yung remorse, kayo nalulungkot, kayo nalulumbay, dahil kayo gawa ng kasalanan, kayo magsisisi. Magkaiba yun. Kahit kilalanin mo yung guilt, sa bahagi lang yun. Kailangan mo magkaroon ng remorse. So yung mga taga-Korinto, sila'y nalumbay sa sulat ni Pablo. Pero sila'y nagsisi. Kung makikita niya yung later sa 1 chapter 5, yung kapatid na lalaki na nag-aari ng asawa ng kanyang ama, nagsisiyo at umiwalay siya doon sa kanyang stepmother. So yun ang halimbawa na siya nagkaroon ng guilt at remorse at siya nagsisi. So dito makikita natin, hindi kumisan ang tao pag pinagsasabihan ka niya, para mapahiya ka na. Pero hindi ganun ang lalim ni Pablo, hindi para mapahiya ka na niya. Para kanya magsisi. At makita niyo kanya ang inyong pagkakamali. Sabi ni Pablo, I begotten you through the gospel. So ito siyang tinuturing niya sarili niya na ama ng mga taga-Korinto. Kasi nila sa chapter 18, sino bang nagpunta sa Corinth at nag-aaral ng Ebanghelyo? Siya ba? Siya mo. So kanya, bagamat maraming mayroon isang 10,000 tagapagtulong kay Kristo kanya, naiiba ang aking damdamin sa inyo. Ang aking pagtingin sa inyo kay aking mga anak. Kapag sa Tagalog kasi, pinanganak kayo, kanya, sa pamagitan ng Ebanghelyo. Siya ako nagtulna ng bini ng Ebanghelyo, kanya. So siya nagsusunod bilang isang ama sa kanyang mga anak. Para magkaroon siya ng babala sa kanila doon sa mga bagay na kailang ginagawa. Yun ang purpose si Pablo doon sa unang sulat niya. Kung makikita nyo, yung 1 Corinthians, yan lamang ang sulat sa buong bagong tipan na puro problema. Sa chapter 16 lang ang wala. From chapter 1 hanggang chapter 15. Maliban sa, ganito, problema yan. Problema ng mga taga-Korinto. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon ng suliranin bilang isang kapulungan ng Panginoon, tayo magtaan. Walang kongregasyon ng ating Panginoon na walang problema. Dadalas tayo. Kasi may kalaban tayo eh.
Ang kalaban natin sa Satanas, gagawa yan ng paraan. Ang sabi ni Pablo, I urge you, imitate me. Merong maliit na yung tatay namin noon, hindi ko pinapansin. The imitation of Christ, maliit lang. Palit siya eh. Noong hindi pa ako Kristiyano, pinapansin. Noong naging Kristiyano ko, nabasa ko ng konti. Maganda yan, ka lang. Ito yung patungkol sa pagiging uliran ng ating Panginoon kaya pagsunod sa Kanya. Pero bakit sabi ni Pablo, I urge you, imitate me. In what sense? Tandaan po natin lahat ng mga tao nagkakamali. So sa paanong paraan nagagayahin gagayahin si Pablo kayo. Dito sa King James, isang magandang tayo ng translation. Wherefore I beseech you, o nakikiusap ko sa inyo kaya, o nananigloon, be ye followers of me. Siya ba yung mayroon sariling mga alagad na susunod sa Kanya? So sa what sense na gano'n? Ang kanyang pinakikiusap sa mga tao, huwag sila sumunod sa karunungan ng sanglibutan. Kundi sumunod sila sa ating Panginoon. Katulad ng pagsunod ni Apostle Paul. Yun na yung sabihin. Ibig sabihin, kung meron kayo nakita sa akin na hindi ko sinusunod, huwag yung gayahin. Gayahin niyo ako ayon sa pagkaya ko kay Kristo nga. Tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi po natin. Ito pong chapter 11 verse 1. Hindi siya bahagi ng chapter 11. Ito yung bahagi ng chapter 10. Maging tulad kayo sa akin, kaya ko kay Kristo kanya. In other words, to the extent na kung sumusunod kay Kristo kanya, kaya ako. Pero kung lumalabas ako kay Kristo, huwag niyong gayahin. Ay kagaya mo sa isang kasalanan. Sa Philippians chapter 4, dito po sa verse 8 or verse 9, ginawa ko siya, out of memory lang. Verse 9, ang mga bagay na inyong natutunan, itinuro niya, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito, gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay sasaya. Nakita ninyo, by necessary interest, yung nakita nila kay Pablo ng pagsunod niya kay Kristo. So, huwag kayo sumunod sa mga tao yun. Unang-una, ako ay nagmamalasakit sa inyo. Na parang ba yung kanya? Sila, wala. Minsan, doon nagkakamali yung mga tao sa magbibigay nila ng priority. Nagbibigay kayo ng priority sa tao na wala nang malasakit sa'yo. Iiwan mo yung tao na may malasakit sa'yo. Pagdating ng problema, saan ka pupunta? Pupunta ka pa rin sa nagmamalasakit sa'yo. Yung mga binibigay ng priority, ka napapasinino. Yun ang sinasabi ni Pablo. Bibigyan yung priority kaya yung mga tao, wala nang malasakit sa inyo. Ako may malasakit sa inyo kanya. Dahil ako para na kayo naging mag-Christian. So yun sinasabi ni Apostle Paul. Meron ba tayo oras? Tapusin na po natin. Dahil meron siyang matinding agam-agam. Hindi lang sa sumula. Sa mga bagay na gusto niya sabihin sa mga taga-Korinto. Sinubo niya sa Timoteo. For this reason, I have sent Timothy to you, who is my beloved and faithful son. Paniwala po natin yun. In the Lord. Ano ako isang bagong Kristiyano pala, ilang buwan pa lang nabaptize siguro. Tinatanong ko yung brother gamit yun. Brad, hindi pa si Pablo walang panak. Oo, ano? Bakit meron siya anak? Tanong yun ang walang anak. Hindi, kanya anak niya sa pananampalataya niya. Okay, kamo. Sabi niya, faithful son in the Lord. Sa ibang bahagi, siya na nakalagay. Will remind you of my ways in Christ. Sabi niya, gayahin niyo ko kanya. Di ba? So ngayon kanya, magpapaalala sa Timoteo kanya kung paano ko sumusunod sa ating Panginoon. As I teach everywhere in every church. At tingin nyo, iisa lang ay tinutuloy ni Pablo kahit saan. Ang totohanan lang.
May mga makakaral na magtuturo ng katotohanan sa isang lugar because it is convenient. Pag pupunta sa isang lugar na alam niya may lalawan sa kanya, hindi niya tuturo. Kasi magpapapama, hindi si Pablo. Si Pablo magtuturo siya sa isang lugar kung abang ang tao doon ay sumasangay sa kanya. At ituturo pa rin niya katotohanan sa mga tao ay sumasangay sa kanya. Ay sabi niya, as I teach everywhere in every church. Siya yung tinuturo niya. Hindi pa pagbago. Hindi ka tuloy pang makakaraw niya. So si Timoteo, itong background ko. Then he came to Derbe and Lystra, and behold, a certain disciple was there named Timothy, the son of a certain Jewish woman who believed, but his father was Greek. So ito po si Timoteo, ang nanay niya isang Hudyo, ang tatay niya isang Entit, so hindi Hudyo. He was well spoken of by the brethren who wanted to have him go with him, and they took him and circumcised him because of the Jews who were in that region, for they all knew that his father was Greek. Sabi yung mga, kung tayo po mga Pilipino, yung mga lalaki tinutuloy, at marami mga Western nation, hindi actually yun ang natural. Ang natural na ginawa ng Diyos, yung lalaki hindi tuloy. Tandaan niyo, hindi natin pagtawanan hindi tuloy. Hindi naman siya sabi hindi ko tuloy. Pero, huwag natin silang pagtawanan. Kaya tuloy ka, hindi ka tuloy, walang pakilaman Diyos. Yung mga natural, na ginawa ng tao ng Diyos, pag pinanganak ng lalaki, hindi naman siya tuloy. So yun ang natural. Yung pagiging hindi tuloy, hindi natural yun. Yun yung pinag-utos ng Diyos. Kaya Abraham at si mga Diyos, sila lang. Kaya si brother, sino ba yun? Isang Amerikano. Sabi ng isang kapatid, tulungan mo kanya, bakit? Ipatutuloy mo yung anak mo kanya. Kasi napakamahal. At tanong ng kapatid na Amerikano, udyo ka ba kanya? Ba't kailangan mo ipatuloy ang anak mo? Hindi ko lang sinasabing hindi tuloy ng kapatid na yun, pero meron sa punto no. Hindi ko sinasabing yung mga lalaking anak niyo, huwag yung patuloy. Yung sa ating custom lang. So itong ginawa ni Pablo, para tagapin si Timoteo. Dahil kung tumunta si Timoteo sa mga lugar na Mamotyo at alam nila hindi siya tuloy, hindi siya tatanggapin. Ngayon, pupunta kay Titus, si Titus, na isang hindi siya Hudyo, hindi tinulungan ni Pablo. Dahil dadalhin niya sa mga lugar na mga hindi Hudyo. Pero ito si Timoteo, may intention si Pablo, nadali siya sa mga lugar na ito na maraming Hudyo. So, kailangan siyang magpatuloy para tanggapin siya. Yun ang sinasabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9. At sa mga Hudyo, ay naging Hudyo nga niya, at sa mga hindi, may naging hindi. Siya nag-a-adjust sa mga bagay na hindi kasalanan para may mahikayat sa kanya. Meron din prinsipyo nito. Kaya ito si Timoteo, so isa'y tapat na Kristiyano siguro, kaya sinasama siya ni Apostle Paul. Si Timoteo, tinuruan ni Apostle Paul. The 2 Timothy chapter 2 verse 2. Siya po natin. Tinuruan siya ni Apostle Paul sa gitna ng maraming saksikan niya. At ang mga bagay na yung narinig sa akin sa harap ng maraming saksikan niya, ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo rin naman sa iba. So, unang qualification, tapat at makapagtuturo niya. So, si Timoteo tinuruan ni Apostle Paul, kaya siya kanyang sinasabing tapat na anak sa Panginoon, ganyan. Sapagkat tinuruan sa ni Apostle Paul. At sabi niya, will remind you. Ang pagpapaalala, ito yung gawain ng isang maharap. Mayroong maagi susuot ni Pablo kay Timoteo, na sabi niya, you remind, brethren, of these things, and you'll be a good minister of Christ. So, ipinapaalala natin mga bagay na alam mo na. Ina-assume po natin yan na pag tinuro natin, alam na natin. Pagpagtayan sa kanya, baka nakalimutan mo. So, kailangan mo kanya ipaalala mga bagay na ito sa aming pasok pa. So, nung itinuturo yung pasok, kung naging mag-hindol na, ang aming Kristo. Isa lang itinuturo kahit sa 10 punta. Hindi siya nagtuturo ibang araw. Ulitin natin sinabi sa chapter 2 verse 2, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Yun lang ay tinuturo niya. Kahit sa pumunta.
Kahit anong sitwasyon, pupuntahan niya. Yun lang ituturo niya. So hindi siya parang yung hayop na nagbabago ng balat. Depende sa environment. Hindi siya gano'n. So nagtuturo lang siya talaga ng kung ano talaga yung katotohanan. Some are arrogant, as though I were not coming to you. Yung iba nagyayabang, hindi naman pupunta siya, pasal ko, nandiyan na. But I will come to you soon, if the Lord wills. Ito palagi ang dapat natin ilagay sa mga bagay nating pinaplano o luluwin ng Panginoon. In other words, meron siyang kapangyarihan na tulungan tayo, hindi tayo tulungan. And I will find out not the talk of these arrogant people, but their power, kanya. Ano ang pinagmamalaki nila kanya? Anong kapangyarihan nila? Kasi siya, pastor ko, ang kapangyarihan niya ay ebanghelyo. Kaya nagtuturo ko ng katotohanan. Kaya ito ay sa mga tao ito na naninira. Ano kayo ng kapangyarihan? Sabi ng pastor. Kagaya ba rin sa akin, isang apostol. So, sabi niya, hindi na pumunta yan, ganyan. Hindi na pupunta, kaya sinusuwi yung Timoteo. Dahil hindi na pupunta yan, ganyan. Hindi, takot sa atin yan, parang gano'n. Takot sa atin yan, hindi makikiyap sa atin yan. Pero kung natin pumunta siya, dahil sa pangalang Korinto, sabi niya, pupunta ko dyan. So, pumunta siya. So, pinayagan siya ng Diyos na pumunta. No? So, yung assumption ng mga kalaban niya, ay, hindi na pupunta yan, kanya. Dahil ang kaisipan nila, ikit sila, kaya pasal po. Takot sa atin yan, hindi na pupunta yan. Meron silang control sa komunikasyon. Yun ang iniisip nila. Kaya takot pupunta sa atin si Apostle Paul. Kaya po natin, hindi totoo yung takot si Apostle Paul. So, ito yung iniisip nila, takot siya sa kanila. Hindi siya pupunta, takot siya. Pero pasinin natin, ano ang kapangyarihan ng mga apostol? Ano ang kayo ng power of persuasion noong panahon na yun? Sila may miraculous na kapangyarihan. Na pag nagtuturo sila, mayroon kaakibat na tanda. May mga tandang hindi magagawa ng normal na tao. So pinakikita nila, kailan kapangyarihan. Hindi galing sa kanila, galing sa Diyos. Dito sa Marcos, chapter 16, verse 20. Ito yung pwedeng hinugtong bago ka pumunta sa akalat na manggawa. Sila yung umayong ipinapangaral nila ang salita na may kasamang tanda. Tingnan po natin eksaktong mga salita. Basahin natin. At umayo sila at nag-aral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila yung Panginoon at pinatutuhan ng salita sa pamamagitan ng tandang kalagit. So kasama nila yung Panginoon. Meron, ibig sabihin, sumasangayan ng Panginoon. At yun ay sa pamamagitan ng mga tanda na kailang ginawa. Ngayon, ito mga arroganting kapatid nito, anong kapangyarihan nila? Katulad ba niya Apostle Paul? Kasi kino-question nila ang pagka-apostol ni Apostle Paul. So, anong kapangyarihan nila? Sabi niya, but their power, hindi mo papasinin yung pagka-arrogante nila. Ang titignan mo yung kapangyarihan nila. Kapangyarihan, bakit sinasali sa Apostle Paul? Bilis sa apostol. At sa kapangyarihan na sabihin na takot siya apostol sa kanila. Yan ang kakit. Pupuntahan, sabi niya, Pastor, pagdating mo dyan. Ngayon, but the kingdom of God is not in word, but in purpose. Paliwanag natin yan. Dahil ang salita ng Diyos ay salita. Bakit sinasabi, hindi siya salita. What do you want? Shall I come to you with a rod, or in love, and a spirit of gentleness? Ito isang veiled threat ni Apostle Paul. Yung pamalo, masakit yun. Gusto ba niya masaktan ganyan? O ako ay pupunta sa inyo ng pahamo ganyan. Anong gusto niyo? Yun ang tinatawag ni Apostle. Sa kaharian ng Diyos. Pag sinabi natin kaharian, liwanagin natin, sa kasalukuyang panahon, ang tinatawag natin kaharian ay Iglesia. Dito nag-ahari ang Diyos, ang ating Panginoon. Sa kanyang pangalang pagdating natin, bibigyan niya yung kasalukuyang kaharian. Pero pasilin natin, yung mga tao sa Old Testament, nakasama na sa langit.
So pagdating ng Panginoon, pagdating natin sa langit ng kaharian, hindi na iglesia, kundi kasama ng lahat ng mga tapat na tao sa bulong panahon. Pero ngayon, yan ang iglesia. Kaya sabi ni Pablo, nilipat tayo mula sa kapangyarihan kanina patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig kanya. Yan ang iglesia, yan ang kaharian. So dito, pinag-uusapan sa kasalukuyan, sinabi ni Pablo, yan ang kaharian, yan ang iglesia. So bakit hindi sa salita? Ano ibig sabihin, no? Samantala ito salita ng Diyos. Not in excellence of speech. Ang kaharian ng Diyos hindi pagalingan ng pagsasalita. Hindi gano'n. O kung ikay orador na very convincing, hindi gano'n. Kundi kaya sa pamagitan ng kapangyarihan. Ano yung ibig sabihin, no? Ang Ebanghelyo. Ang kaharian ng Diyos hindi siya kagalingan ng pagsasalita yan. Kundi siya Ebanghelyo yan, ganyan. Yun ang magliligtas sa atin. So Romans chapter 16, sabi niya, sapagkat hindi ko ikinahiyang Ebanghelyo, sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos sa bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, kaya hindi sa mga Grego. As sa 1 Corinthians chapter 1, verse 18, so kailangan natin unawaan yun. Ang kaharian ng Diyos, hindi pagalingan ng kakayahan o naman. Hindi ito kompetisyon ng kagalingan. Kundi ng pangangaral, ng katotohanan, makikita natin. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Sa verse 18. Sapagkat ang salita ng Diyos ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na maniligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Bakit kahangalan sa napapahamak? Hindi sila maniniwala. Pag ang tao, sarado kanya kayo pa, at matigas ang ulo niya, hindi siya maniniwala. So hindi ka maliligtas. So kahangalan. Walang epekto sa'yo. Pero sabi ni Pablo, sa atin na iniligtas, ito kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo maligtas, sabi ni Apostle Paul, makinig ka sa Ebanghelyo, sumunod ka. Sa mga hindi maliligtas, kahangalan lang yan. Kapag siya nangangaral sa mga tao, tika sa ulo, pagtatawanan ka lang nila. Hindi mo naraparapan, pagtalikod mo, ay, yung paniniwalaan mo. Pero sa atin naman Christian, hindi natin ginagaro ng salita ng Diyos. Tayo sumusunod. Dahil bang misa-misa, tayo nagkakamali. So sabi niya, shall I come to you with a rod? Or in love and a spirit of gentleness? So yung tanong na yan, depende sa inyo, sabi ng Apostle Paul, hindi depende sa akin. Ano ba magiging reaksyon nyo? Nasulat na ito. Ganoon din ang reaksyon ko pagdating ko dyan. Kagka binaliwala nyo ang isulat, ito, mapapalo kayo. Rod, di ba na pamano? Ito yung instrumento ng para kayong magsaktan. So, isa na makaral, kinakailangan niya sabihin nyo. Lalo na kung may katigasan tayo ng ulo, yun ang kikinig. Pagka nagsasalita ako bilang isang makaral, hindi ako nagsasalita bilang Lord nila. Hindi. Dinadala mo salita ng Diyos. Kung sinasabi ko ito, kailangan makinig kayo. Hindi dahil ako si Lord. Hindi dahil tinuturo natin salita ng Diyos. So, ang Spirit, hindi po itong Espiritu Santo. Ito yung kalagayan ng kaisipan. It's a state of mind. Ano gusto nyo ngayon? Sa Espiritu ng kaawahan? Yung mga salita ito, hindi po ito sinonymous ng kahinaan. Hindi siyempre yung ikaw ay magiliw na darating doon. Hindi ka magbibigay ng masikas na pananalita. Yun ang ibig siya ni Pablo. Ano gusto nyo ngayon? Mapapagalitan kayo? Papaloy ka kayo? O tayo mag-uusap bilang magkaibigan, magkapatid. Yun ang sinasabi niya, Pastor. So, hindi siya mahina. Maaaring yung personality niya, hindi ganun katulad ni Apollos. Marunong magsalita. Si Apostle Paul, hindi siya ganun kagaling. Pero hindi siya darating na siya mahina. Kaya may darating sa pamalo. O magsang-usap tayo bilang mga kapatid at mga kaibigan. Yung sabi ni Apostle. So ito po ating pag-aaral po sa 1 Corinthians chapter 4. Sa susunod naman, tapos na yung problema na yan. Yung mga tungkol sa mga harap.
Panibagong problema naman. Sa 1 chapter 5, ang sasabihin niya ang passion po. Sa chapter 6, panibagong problema naman yun. Sa chapter 7, ganoon din. Kung itong aklat na ito ay aklat na problema. At sunod ni Pablo, para yung masunod natin yung mga taga-Korinto, at tayo rin, ay baguhin kung ganoon ang ating kalagayan. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. So bigyan na natin kay, alam ko si Brother wala magpapauna po sa ating magpapawit. Maraming salamat sa mga kapatid sa inyong pakikinig. So susunod na linggo, para mabago naman, hindi po ako magtuturo, ano po, ang mga aral si kapatid na Alan Dacoco.